Natin yung views mo. Maraming views pagka may kausap ako eh. So, karak-karak kami, karak. Kape dito sa malamig eh. Malamig yung panahon kaya inom-inom muna kami ng karak. Karak sa kapurata. Shout out kay Engineer Harold. Shout out Jojo Romero. Brad Jojo. Press mo lang yung mga juice dito, no? Ayan, mga papaya, kita sa video yan. Papaya, pineapple, melon apple, keyword. Ito ang ano rito sa Middle East, yung mga ibang lahi. Mahilig lang sila magkarak, tapos burrata. Tapos, yan, inom-inom lang din sila rito. Yung karak dito, yung parang tea na may gatas. Tawag nila karak. Saka yung burrata, yung ano tawag doon? Ano tawag doon sa kubus. Minsan kubus lang sila. Ng kamatis. Ako, 230. Piraso, sa 20 piraso. 230 ng kamatis sa Pilipinas, per kilo. Shoutout dyan sa aking sweetheart, kay Sis Norma. Subscribe na lang sa aking YouTube, Romeo Ka Vlogger. Brother, can I take? Yeah. No problem. May avocado, sagas, maganda itong mga fruits, juice fruits na to na sariwa sa tag-init. Ay taglamig medyo ano eh, karakang gusto nila eh. Meron din shawarma rito kasi hindi kami pwede dyan shawarma. Ano lang kami rito, sandwich egg, karak, tsaka yung burrata. Kaya fish biryani. Fish biryani rito. Yung fish biryani yung sinasabi, isda yun na may kanin. Yan ang mga tawag na pagkain dito sa gusto sana sumama nun ni Jun eh. So, nakarating na niya, alanganin siya eh. Sabi ko sa Friday na. Makapakinig siya nung araw. Sakto may papaitan yung ulam natin nakaraan. Hindi siya papaitan eh, maasim eh. Parang ano siya eh, parang sinigang no? Sarap siya pero Hindi naman na yun, no? hindi na nahiyag na yung arthritis ko eh. Nabigla lang ako nung unang kain kasi ang tagal na ako hindi kumakain ng mga ganun. Malalaman mo yung arthritis pag malamig eh. Yung mga tuhod mo yung mga ito. Bigla kang bangon. Kailangan pala hindi lalakad. Hindi mo inuupo kaya inihiga. Tapos nasabay pa ng malamig yung panahon. Kaya yung mga arthritis talaga, susumpungin yan. Sasakit ng mga may kiwi rin pala o kiwi. Avocado. Grapes. Pero ano, hindi na masyadong fresh ang mga ano, fruits. Minsan galing na ano to. Ewan ko yung mga galing ibang bansa. Na-export nila. Kaya pagdating dito, ano na siya, sobra na siyang ano, napiplis na masyado.
Nilusog na naman ng China yung Pilipinas. Barno na naman sila, oh. Ano ng China sa Pilipinas, mukhang maarangkada na naman. Bro, yung mga virus sa atin. Virus, meron din. Sabi sa balita, fake news daw yun. Ito yun. Nag-aasik na naman ng mga ano yun. China na virus. Tao talaga. Makapagkano na tayo ng negosyo natin for good. For good si engineer at si technician. Kaso isip muna ng nagiging negosyo. Kung ano yung ako dami ko na iisip eh. Sulat lang ako ng sulat pero hindi ko magawa eh. Puro lang ako yung plano. Dami ko nang nakalista ko sa logbook ko eh. Kung ano yung nangyari, pag nag-resign ako nito, ito gagawin ko yan. May mga proposal na ako eh. Kaso pag bakasyon ko, hindi ko nasisimulan. Hindi ko pag uwi ko, magsisimula na ako ng ganito. Pag uwi ko, sisimula ko ng ganito. Puro plano. Sabi ni RDR, sa TV at YouTube, pag puro plano ka, walang gawa, hindi mo makikita yung resulta eh. Ang dami kong pinaplano, yung RMS Enterprises ko. Gusto ko kasi napansin ko talaga sa mga negosyo, kailangan sales, kailangan magbenta ka. Kasi pag ang negosyo mo, yung hindi benta, hindi ka, karamihan ng negosyo daw, ang nagbo-boom yung sales, yung magbibenta, kahit sa mga sari-sari store, basta kailangan may ibinebenta ka. Services, produkto, yung knowledge mo, yan, Mahirap kasi magsimula sa atin pag mag-start ng preparasyon, mahirap. Sa plano, madali lang. Pero pag i-onhan mo sa Pilipinas, ang dami kakain ng oras. Marami kang mga business permit, may mga... Hindi, wag mo na yun. Wag mo nang yun. Saka ka na magkuha ng business permit pag kumikita ka na. Pag nag-boom na yung mo. Oo, saka mag-barangay permit mo na. Kasi pag mga home improvement, nag-ano yan. Home improvement. Minsan nga naglalaro yung issue pag nakapanood ako sa YouTube. Katulad ng Keymaster, ano kaya kung magtayo kaya ako ng Keymaster, yung bro, yung isang paborit ng nakita ko. Dami lang mga project. Yung mga kung meron silang project, hindi sila nawala ng project bro. Tuloy-tuloy yan. Pag simula ka ng isa, dalawa, tuloy-tuloy mo yan. Yan nga naiisip ko bro eh. Halimbawa, yan. Makikipag-collab ako sa kanya. Kada client niya, may project siya. Yung tiles na ikakabit niya, ako mag-maintain. Lalagyan ko ng concrete sealant. Meron din sila to. May sariling produkto sila. Ang yearly ang yung mga wax ng vinyl, meron nila. Ewan ko lang. Yun nga, pag hindi nila kaya i-produce, yung pag vinyl works, baka ibang... yun yung isusupply ko. Yun ang isusupply ko sa kanila. Kung ano yung wala sa kanila. Kasi regarding sa flooring sila eh. Yung alam kong chemicals na tinitimpla, regarding din sa flooring. Linoleum, tiles, vinyl, wood parquet. Tingin ko may kanila lang dyan, yung concrete. Kasi pag construction, concrete lang karamihan. Yan. Sealer yan ha. Tignan mo yung niya, after 1 year yan. Verlying sealer, acrylic serum siya yung tawag niya. Acrylic, mahal yan. Ano yan? Mahirap gawin yan. Yan nga yung talagang na-apply dyan. Kasi matagal yan ng taon yan. Saka mahal yung acrylic. Ano yan eh? Ito yung gamit ko bro. Less maintenance yan eh. Ito yung gamit ko. Binibili na yan binibili yan ng finished product na. Kasi kung ikaw magtitimpla niyan, Brad, ang sakit sa ilong niyan. Tinitimpla namin yan. Kalibabol pati ito. Konti lang nagtimpla. Kaya kami hindi nagtitimpla ng marami yan, Brad. Maselan yan, delikado yan eh. Acrylic, concrete sealer. Hindi siya water-based, ano yan?
gas, kung hindi yan oil base, hindi naman gas base yan, oil base yan. Kasi pag in-apply mo yan, parang cutics ng kamay. Ito yung kuko, parang ganyan yan. Hindi sila nawawalan ng project kaya sabi ko, meron lang akong kahit L300 na bro na maliit. Tingin ko bro, may product, may finish pa ata silang hinukunan yan. Ito, ano ko sa'yo bros, meron akong kinukuhanan. System lahat yan, package yan. Package na. Oo, kasama na yung sealer doon. Hindi, ano lang sa inyo, seal. Yan lang oil base, wala kayong water base na seal na sealer. Meron Na kami flow wax. may matte finish kami. Ay yung, kasi pag stamp concrete, yun talaga ang Yun lang yun. na-apply namin. Ay, hindi lang kayo nag-apply ng water base. Wala na, yun na Hindi, yun. wala naman kayong mga binil na project. Puro, ano tawag yan, concrete base ng concrete. Ang binil project is din sa mga laboratory. O yun. Hindi niya nakukuha. Hindi ko naman gamay yun eh. Iba kasi ang supply nun eh. Ang supply ng mga supplier ng sa installation. Ang maintenance Ito nun, ba yan? Kung ganyan, meron sila produkto, ang gagawin na lang natin dyan, kukuha tayo ng client. Kukuha na sila ng client. marami kasi yung ilang ng stamp concrete ang pwede kong i-business. Ang i-business ko dyan bro, yung mga type, yung mga floor finish na epoxy, rubberized. Ang gagawin ko po sa'yo, kasi may produkto eh. Kukuha tayo ng client. Alam mo yung Mormons dati? Lahat ng flooring nila, yung parking nga nila epoxy. Yung Mormons ng Chapel, yung sa White Plains, alam mo yung White Plains doon? Yung may simbahan nilang ginto yung pansin mo yung White Plains na simbahan ng Mormons. Lahat ng parking space doon, sa amin kumukuha ng wax kasi rubberized na yun, nilalagyan nila ng wax. Ngayon kung halimbawa sa'yo floor sealant na ganyan, pwede mo yan i-proposal na magpapalit sila ng flooring, yan ang ilagay nila. Mas tipid sila niya kasi yung rubberized, gastos sa wax eh. Nalagyan nila ng water base eh. Eh ang water base, pinipintin yan eh. Kasi ang stamp concrete, depende din sa kalagyan mo, sa client. Ang epoxy sila sa concrete, hindi may pwede. May kasi yung kanina may purpose yun eh, kung kaya epoxy. Oo, kasi parking nila eh. Gusto nila kumakapit yung gulong. Ito pwede to sa ano, Yun sa nga. parking. Pwede natin i-propose na Mga garage. magastos kayo sa ano nyo. Magastos kayo sa parking nyo. Kasi rubberized. Pwede nyo ipalit yan. Di ba? Magkaka-idea sila. Kasi nakita ko yung pick-up ko mo. Ano siya, pamatagalan yun eh. Hindi na maintain niya, hindi na kailangan ng best maintenance yun. Matibay yun bro. Concrete yan eh. Concrete. Hindi yan tiles na Yan ang ganito. yan ang imamarket natin dun sa mga hindi nakakaalam. Yung mga mayroong mga flooring na magastos. Kasi hindi nila alam magastos sila eh. Lalagay sila ng waterpiece na wax. Eh kung papalitan nila ng ganyang flooring, matipid sila. Gumawa nga ako Matibay ng ba? page. Ito po, anytime, pwede ko magsimula. Pansin ko nga, hindi ka nagpapakita sa akin ng mga binili, ng mga wood packing. Puro Hindi ko pa expert ng kasi ang vinyl pag mga wood laboratory Pebbles, sa'yo pebbles yan, mga hard no? Hard ayan, yan mga eh. pebbles din no. Ano siya, hard. Tawag namin yan, hard cement. Yung ceramic. Kaya basta mga tiles, yung kasi yung vinyl ano yun. Hindi ko alam kung paano ang kalakaran niyan, kung paano ang costing niyan. Mas mura yung binit. Ano namin sa binit, per square foot. Isang binit at 25 pesos ang kontrata. Per square foot ang binit, 25 pesos. Labor material, chemical lahat na. Iwawax yun. Maintenance. Maintenance yun. Per square foot. Kung sa isang kwarto, kami na maglalagay ng wax. Minsan kinukontrata namin doon ng 2,500, 3,500. Ganun.
Pero ngayon mahal na yun. Minsan yun, yan, mga card. Ano yan, matagalan yan. Saka ang ginagamit niya sa mga ano, yung restaurant na ano, na sosyalan. Di ba yan? BGC yan, maganda yan. BGC. Nagawa nga bro ng video ulit. Nagawa ko ng video sa mga ano bro, mga gas station. Gas station, petrol station. Mga pavement ng mga Jollibee, mga McDo, mga KFC sa labas. Kaya parang yung mga ganyan sa outdoor. Sa mga hotel. Mga government established. Sa mga munisipyo, mga parks. Tutok-tok. Siguro kung hindi ako kung hindi ako bumalik dito, marami na ako nagawa project. Hindi mo punta ng ARCA sa amin sa FBI. Nag-establish niya yun. Pinapaganda yung ARCA. Kailangan nila. Pinupost ko lang sa Facebook, pag may nagkapili. Kasi kailangan niya i-market yan eh. Ay makipakita mo sa kanila yung kung ano yung ikatitipid. Tsaka binibid din to, nagbisa halik sa bidding. Halik sa bidding. Kung wala pa lang asan sa bidding, ibigay mo yung proposal mo. Ano yan? Sa ano nga yun? PhilJeps. Alam mo PhilJeps? Saan lugar? Hindi, yung isang ano yun, parang bidding yun, procurement din yun. PhilJeps. Hindi, pag sasali ka sa bidding, hindi, minsan may mga palakasan yun. Lagayan yun. Test mo yung PhilJeps. Builders? Philippine PhilJeps. PhilJeps. Doon Online? Sumasali sa bidding, doon ka kaya mo mag-register, doon ka masasali. Hindi, online bidding nga siya o company, private bidding. Lahat ng private. PhilJeps. Mga maintenance din, meron dito mga maintenance. PhilJeps ang tawag dyan. Hindi pa bidding yan, ano pala yan? Ayan, bid document, lahat yan. Lahat yan, buong mundo yan, buong Pilipinas yan. Doon ka mag-titingin. Kahit hindi ka pa lisensyado o kahit di ba, member ka lang. member? Meron akong DTI eh. Kung akong DTI eh. Pag member ka dyan, nalagay mo, yung mga company dyan titingin o dyan kukuha ng mga magbibid. Hindi, sila yung semi-government, private, andun na lahat yung bawat probinsya. Mamimili lang sila. Luzon, Visayas. So, ikaw, masabari NCR ka, ng barangay mo. Andun yung mga memorandum nila na ganito, may maintenance na ganito. Hindi, sino titingin dyan ng mga client? Yung papapagawa. Meron din yung meron din yung kailangan ko ng sealer na ganito. Kailangan ko ng ganitong sealer materials, supply. So, janitorial services, kailangan ko. Procurement, meron din. Meron dyan. Marami doon. Marami pa ng ano dyan. Ano naman naging competensya dyan. Doon nag-ano. Walang bayad dyan, libre. Pero parang maglalagay ka dito eh. Registered. Papa-registered ka. Papa-registered ka dyan, o? Ayan. Ito yung mga open opportunities. PhilGeps? PhilGeps? Oo. Halimbawa, ako
Saan ako bansa? L, Lucena, parang ganyan. View by agency, category, search. Halimbawa, dito sa, ako, Lucena ako, L. Ano ba yan? Hindi pala. Paano ka niyan makakapasok? Maghahanap ako ng, tawag ko, maghahanap ako ng, yan? Maghahanap ako ng lugar. Halimbawa, hanapin ko yung Services, sabi mo, services. search Lucena. 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 City. Nandyan lahat yun. Hanapin niya yan. So ngayon, Lucena City, ang sabi niya, installation of closed-circuit CCTV, security, detection, barangay Kota, Lucena. Improvement of rehabilitation of drainage canal. Ganito, yan. Nandyan na lahat. Supply and delivery of purified drinking water and bottled water. Lahat ng mga business? Kung wala business, tapos kiklik mo yan, magkano yung, ito yung kanilang hinahanap requirements. Yan. Ang sabi niya dyan, yung number niya, trade agreement, procurement method, shopping, ordinary regular supplies, equipment, goods. Ito yung budget nila, 69,000 pesos. Delivery period 7 days. So ano yung mga requirements nila? Ito yung kanilang mga requirements nila. Yun nga, yung delivery ka ng mga, yung kanilang Mineral water. tama ba? Supply and delivery of purified drinking water and bottled water for use at NIA QM Sena. So ito yung kanilang post budget. So, leaders must download the attached main documents in the associated document. Sali ka dyan. Maganda oh. Lahat ng items dyan. Pero kailangan, ano na yung company mo? Meron ka ng lisensya, kumbaga, DTI lang. DTI lang, kailangan. Business permit na yan. Tapos establish ka na talagang produkto. Kasi kung wala pa, mahirap kung sumali dyan, mahirap mag-register ka, no? May mga school na yung mga school na may program feeding, feeding program. Mga bata, siyempre, school kailangan ko ng itlog, kailangan ko ng bigas, paglugaw. Papakainin mo yung pitong estudyante. Ibig mo yun, susuplahin mo yun. Ikaw paglalagay ka dyan, ikaw mamimili. Pag ikaw nanalo, Parang supply, ganito. paano malaman kinuha ka nila? Meron ba? Mag-iino sa'yo. Doon sa nilagay mo dyan. Contact na naman. Ay, kailangan pala ma-register mo din yung produkto mo. Business permit mo lang. Katunayan na Hindi, yung supplier ka. mga description kanina, dapat lagay mo na ron. Pero mga dokumento. Katunayan na proof na Alam mo, example ako, nung tatayo ko ng janitorial services o one-time cleaning services, swimming pool, i-establish na ako. Registered lang ako dyan. Maintenance. Lalagay ko dyan yung mga proposal ko. Ito yung kailangan produkto ko, ito yung budget. Pag may tumingin dyan na gustuhan, i-email ka lang, gusto kita dito. Sasali ka, bibid kayo Kasali ka sa bidding. Bidding mo. Ganito yung, 70,000 yung bid price niya. So, ikaw, nasa 65,000, lowest bidder ka. Ito yung kukunin nila. Kailangan may mababa ako sa bid nila, yung budget na gusto nila. Pwede naman parehong... Hindi, paano mo malalaman? Hindi mo malalaman yung bid price nila kung magkano sila. Andun na yung bid price niya, andun na yun. Kaya, Nasa sa'yo na lang kung bid babaan o taasan, pero quantity mo naman, quality naman yung produkto mo, maayos naman yung fair na sa kanila. Open sila sa bid na price. Malalaman mo yung gusto ng client na ito yung bid price namin na kailangan. So, kailangan to.
meron akong kailangan ko ng ito, material water. 100 bags na water. Sa isang taon, kailangan ko lang ng ganito. Kaya niyo ba to? Ang budget ko ganito. Sasanin ka, kano ba yung budget ko? Ito, bababa to. Same brand, same quality. Tsaka nakakawag. Tapos titignan mo yun sa'yo. Ay, kaya to kasi yung sumasakto lang dun yung puhuno na rin. Presyo mo, sakto sa bilhin. So sa shipping niya lang, shipping o free shipping o ganyan o down payment mo 50%, 30% dapat delivery. Doon na kayo magkakaroon sa COD, 7 days PDC. So, Ganda pala yan. yun mo sa Bill, ano yan? Bill Def? Phil Jeps. Jeps. Bill Jeps. Okay na. Okay na. Tapos na kami. Ito sa usawa namin. Bayaran na ni Brandaro. Subscribe na lang kay Romeo Ka-Vlogger. Uy. And juice. Papaya, lemon, pineapple. Video. Ini na. Sinidyo ko yung ano yung mansanas sa apple eh. Maganda pala yan, no? Yung sa'yo, yung bidding na yan. Ha? Yung bidding na yan, ano? Kasi dati nagbibid kami, ipinapasa namin sa company. Yung product ngayon meron ng ganyan, no? Oh. Filters pala. Malaking bagay pala yung mga internet ngayon, ah. Ito kasi ano to eh, wala tong ito kasi ano to, transparent kasi. Transparency. Open, no? Wala yung katulad dati pagka nagpasa ka ng bid. May lagay sige na to. May palakasan, kumbaga. Kausap ko na naman si engineer. May natutunan na naman ako kay engineer na ano, mga bid, mga subscriber dyan. Ang laki na naman ng views ko nito. Kasi ikaw, meron ka ng experience sa Middle East dito. Oo. Kasi lalo na, may ginagawa mo, ganyan. Pwede mo nang i-introduce, no? Yung mga ginagawa mo sa site. Parang tagilid yung ano mo. Pababa. May natutunan tayo kay engineer tungkol sa bidding. Nag-list ka ng mga pool kung ano yung mga ginagawa mo dun. Oo. Picturean mo yun, ayun sa page mo. Ayaw nga, no? Ay kaso, ang dilim. Surface preparation. Oo nga. Tapos, application ng sealer. Meron nga, yun nga yung gusto ko eh. Dapat pala, sa ganun. pool, maglalagay ka ng chemical, kung anong chemical yun. Nga pala, yung kung anong ginagawa ko, yun ang mga ipopost ko. Oo, doon sa Facebook page Sa mo. Facebook page. Kasi sabihin nila, itong taong to, experiencado na to. Alam ang ginagawa. Kung paano mag-wax, kung paano mag... Parang ano yan bro, method statement tawag dyan. Una, materials, picture of materials mo. Tapos surface preparation, mixing ng materials. Tapos pagka, ito na yung video o sa... So, sinong gusto mo pagawa dyan, tawag lang sa ganito, sa may mga pool. Ayun, maintenance kami po yung nagme-maintenance. Example, swimming pool. Swimming pool. Paano ko siya mini-maintain? Dapat meron akong video nun. Oo, ganun. May produkto. Tignan mo, i-post mo yun, marami sa ipapagawa. Halos meron ka ng mga materials na pang maintenance mo. Yun yung nasa page ng FB. Tapos yung sa bidding na yan, yun yung parang hard copy lang yung ilalagay mo. Hard copy lang. Hard Siyempre copy meron ko lang din mga supporting documents, mga picture, at yung mga material. Para yung titingin ng bid na okay to, no? Ang ganda. Yun, nakakuha ko idea kay engineer. Kasi din mo yung ginawa ko, sa akin bro, gumawa ko ng sample. May mga nag-inquire, kaso pili mo bumalik dito. Maganda yung ginawa mo yung meron ka ng video na ano tawag din 3D? Mock-up. May 3D rin yun. 3D na video. Kasi parang ano din yung sa mga kliyente. Kaya nga inaayos ko yung desktop ko kasi bala ko na maggaganyan magdo-drawing, magbi-video ko.
Tapos ilalagay ko doon sa isang file, sa isang USB, doon ko ilalagay lahat. Yun yung ilalagay ko sa page ko. Naisip ko na rin yan, siguro maganda, buti sinabi mo siya na tama pala yung idea ko. Iisa-isahin ko yung materyales, ito yung produkto, no? Tapos susunod ko yung paano ginagawa, Oo, step by step. step by step. Kung meron kang mga tauhan sa site, Sila yung gagawa, ikaw yung magbibideo. Magbibideo. Tama, maganda idea yan. I-post mo yun sa FB page, tignan mo lang. Meron nga akong pinost doon yung sa page ko, number, may tumawag sa akin sa ibang bansa. Interesado sa materials ko. Hindi pa. Ano pa lang ako, practice pa lang. Dalawa yung tumawag sa akin agad eh. Eh kung kumpleto pala yung Brad, di pwede ko nang i-push yun, no? Kung kumpleto pala yung pinost ko. Ano pa lang yung number pa lang eh. Tapos yung idea pa lang nilagay ko sa page ko eh. Yung RMS na nilagay, sinabi ko siya. Oo. Kaya ka meron kang page, i-advertise mo yung mga produkto mo, kung ano yung mga maintenance mo, procedure ng paano mag-maintenance.